Afternoon sa lahat. Magandang hapon at siguro sabihin ko na lang welcome sa ating first mission board meeting at ako po I ask the kindness of our veteran missionary, Sir Vizca, to open us in a word of prayer. Amen. Pray po tayo. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you for allowing us to work Yes, Lord. with you, Hallelujah. especially in the area of missions, your heartbeat. Amen. Amen. God, this afternoon, give us a wisdom, give us strength, so that we can fully understand what you want us to do Yes. under the leadership of our Pastor, Panginoon. Hayaan mo nga po, Diyos, na ang meeting namin sa hapong ito ay patuloy na maging guide namin para matulungan ang aming mga missionaries sa mga church planters. Yes. At the same time, ang buong constituency ng Assemblies of God. Lord, we need you. We need your guidance. At Lord, sa inamin pinagkakatiwala ang lahat in the name of Jesus. Amen. 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 Okay, siguro balikan siguro natin na introduce na naman sa sarili natin kahit kilalang kilala na tayo para isama lang natin kung ano yung mga tungkulin natin sa ating mission board. Umpisahan siguro kay Tatay Vizca. Right now, ang trabaho ko po ay tumutulong sa Bethel, especially sa area ng church planting. Yan po ang bago kong trabaho ngayon. Sige, ako naman si Pastor Matiga, yung ating lingkod dito sa NIMDC. At pag napagkaisahan na maging chairman dito sa mission board at maraming salamat naman sa opportunity upang mag-serve doon sa mission. With prayers, I believe na may gagawin ng Panginoon. Sir Paul Mongas, go ahead. DLL, janitor. Mandawi Assembly of God Senior Pastor way back 2015. At ako ay naglilingkod bilang napag-utusan na ako ay tagalikop ng pera ng mission board. At yun lang po. Ako naman si Fidel, Dr. Fidel, currently serving as the Assistant General Servant. Good term. Also head of the REACH Commission. So it's a privilege to be part of this PGCAG Missions Board. Looking forward to great and wonderful things. Amen. Amen. Ako naman po, Mr. Chairman, ay si Sam Buntilaw po. At ako po ay nautusan po at na-assign po sa World Missions Department. At susuporta po, Mr. Chairman, bilang member po dito sa board, bilang iyong vice po, assistant po. Maraming salamat. Maraming salamat. Ladies last. Una ako sa iyo, Jen. Of course, kilala niyo ako si Ma'am Zenny. Ang pinakabago kong pangalan ay Zini, yung kapatid ko si Ziri. Of course, my involvement kay dahil missions board ito, siguro what I can bring to the board is my 36 years of training church planters and sending them, and of course with our church dito that we're also supporting church planters, and we've experienced the challenges of how it is to support and to help the church planters and establish their churches. And right now may nag-goodbye na po ako sa women's department. Focus ako sa multiplication commission at given the task to mobilize our local churches for church planting through the organization of church planting teams. Praise the Lord. Wow. Amen.
Gandang hapon po, Pastora Genevieve Pilos from Aklan. Ako po ay na-save through SOS, yung atin pong church na programa sa Assemblies of God nung ako po ay 12 years old. And mula po 15 years old, sa edad na 15, po ay nag-involve na sa SOS. It's been my life. Ito po yung puso ko. And ang desire ko lang na makapagpatuloy po tayo mag-plant ng mas marami pang churches at makamobilize ng marami pang ordinary believers to take part sa expansion po ng kingdom ng Lord through church planting. I am currently pastoring a church I pioneered through SOS dito po sa Tanawan City, Batangas, and newly appointed home missions director po. By the grace of God, we can do it po sa tulong po ng Lord. Amen. Wow, praise the Lord. So wala na siguro so parang sa naririnig lang natin, wala na, solved na talaga yung ating department tungkol sa mission. But anyway, once again, ito po'y para sa akin na this is really a very big opportunity and responsibility being in this mission board, PGCG mission board. At I admit that I have no enough or sabihin natin full intellect to sabihin natin mag-create ng ano pang mga bagay tungkol sa mission kasi my more experience is to lumakad para yung gospel, madali lang yan, but planning and making programs, especially we are trying to open the eyes of this big organization of PGCAG that everyone will going to have this heart for mission. So I was really blessed with our group, especially Ma'am Naid, Seri, they are the one who are very passionate with this mission works. I remember I first started ASOS in their training paghanas last 2007. Many times I have been in Rojas, and since then, every year we applied it, church planting program in our districts, in our district. That's why from 125, now we are growing up to almost 300 churches because every year we always have church planting program through SOS. Naputo lamang yun dun sa pandemic at naging broader yung ating pananaw sa mission, at I am really happy that we can overlook not just in our local areas but throughout the world na to. So grabe ang challenge. So mag-uumpisa tayo at siguro malaking bagay ito at unahin siguro nating hingin yung ibang mga sabihin natin either opinion tungkol dito sa mga gagawin nating programa sa mission sa mga veterans natin. Siguro bibigay ko muna kay Ma'am Zeni yung mga ibang objective, siguro parang vision casting ito sa atin para sa puso natin at ilagay natin dito sa ating mga program para sa ating next na gagawin. Dahil umpisan pa lang natin. So Mama, pwede bang isa ka sa mga magbigay siguro, magbukas sa ating mga magagawa o gagawing programa tungkol dito sa PGCG Mission Board Department? When we had that last time na meeting, actually, I was actually working on our missions policies kasi after ng pandemic ay ngayon lang kami magre-resume ng naman kami uli, mag-support uli kami ng mga church planters. So I was able to look into our policies in sending and supporting our church planters. So I understand ang coverage natin na missions board, this is both local and foreign missionaries, no? So ang ating gagawin na policies as a missions board is ay magko-cover. Am I right? Yun ba? Local at mission. So that means sa local, mostly mga church planters natin, mga MI missionaries natin.
and then ang ating missionaries na sa ibang bansa. So siguro if I may one of the very first thing probably that para makastart lang tayo, I have here some 3 questions. Dito tayo siguro mag-start kung okay sa inyo. Some queries po to start the ball rolling. I-share ko po sa chat, ha? Ito po. 3 question lang muna. I actually have sa aking notes meron doong core policies pero hindi naman natin maubos siguro yan lahat ngayon but I will just share na lang. Isang question una, tinanong ko rin actually si Pastor Ray, dito tayo magsimula. What are some of the important policies needed for mission sending? So, kailangan natin ng core policies. And right under that is we have to define what type of missionaries should we be sending, or ang attached nito ay what would we consider na missionary work, both local and tawag dito, and foreign. Kasi pag sinabi nating missionary or missionary work, meron naman na halimbawa missionary siya. Sa akin din naman kasi Pilipino tayo. Missionary siya, pero ano yung ginagawa niya sa field? Like sa amin, ang sinusupport lang namin talaga sa aming missions ay talagang church planters. Hindi po kami nagsusupport ng yung halimbawa punta sa isang lugar at mag-assist siya sa isang church, mag-Sunday school teacher siya doon. Hindi yun. Talagang klaro na sinabi namin na church planters. And then also sa foreign, that would also be something that we have to clarify. Whom would we consider as missionaries na ating susuportahan? Kay we understand with my little understanding sa ating mga good American missionaries, ay marami naman silang pinapadala na missionaries sa atin dito sa Philippines, but they are not actually planting churches, Pero sa atin siguro, Pastor, we have to define that. If there is something that we have to make clear. Kasi para klaro sa atin, lalo na Pilipino tayo. Sa pakulang yata ang finances natin, medyo limited tayo. So yun po, and together with this, how should the missions and church planting activities be funded? This is the entire document that I was working on that probably I can share with you. Something for us to start with. Ito po. Dito ang doctrinal alignment. Pangalawa, ang missional clarity. Dito po yung sinasabi ko kanina, ang missional clarity, one of the most important policies na yung we have to clearly define what qualifies as a mission work. Church planting ba? Discipleship ba? Or educators ba? Or social outreach tayo? Ano sa atin as a missions board na isubmit natin sa General Council, pag sinabi natin tayo ay missions board, ano ang sinasabi natin na missions or missionary work? We have to clarify that. Like as I have said sa amin dito sa Destiny, sa amin very clear na ang aming pinusupport lang ay ang church planters. Parang ganon. So, if I may understand right, sinasabi palagi ni Pastor Ray na apostolic dapat ang ating missions. Ibig sabihin ay church planter. Parang ganon. So the third core policy dito, missional requirements and process. Now, I think ito makatulong talaga ang ating mga expert dito. Siyempre may process tayo sa pag-qualify at pag-accept ng ating mga missionaries, designing the onboarding and offboarding process. Number 4 na policy ay ang financial support natin and stewardship, financial resources, financial guidelines, transparent budgeting, establishing guidelines for missionary support. Magkano i-support natin, anong i-support natin sa kanila. And then number 5, missionary reporting and coaching. Kasi ang trabaho, hindi lang tayo, hindi tayo police dog na binabantayan lang natin ang mga missionaries natin, but we will be coaching them also para mag-successful sila. In fact, sa akin, commission yun yata ang trabaho ko, coaching. Alright. And then number 6 is missionary care and accountability, where we're gonna provide for them holistically and also
I think sabi niyo to ang binagay ko po dito, dinagdag ko po yung accountability nila sa kanilang health kasi pag nagkasakit yun sila doon sa labas or somewhere magiging problema natin. Number 7 is policy on partnership and collaboration. Kasi pag nagpadala tayo ng workers, hindi naman kuminsan siguro Gen Z lang or no, but may partnership tayo. And then number 8, ethical engagement, mga guidelines na dapat i-observe ng ating missionaries. Sa baba po dito, dinagdag ko actually, nilagay ko lang under an appendix. We need to design missionary application form, partnership memorandum of agreement, code of ethics, mga sample reports na gagawin nila. Actually, yung ginagawa ko, naggagawa ako ng report ng mga Amicus planters. Missionary toolkits, kailangan natin. Siguro, si Pastor Fidel, marunong ito. May toolkits tayo na design siguro para ma-provide natin sa ating mga missionaries. Like ang training booklet nila, mga orientation videos. Tulad nito, kung makagawa na po tayo, Pastor, it's good to put everything na yung accessible ba sa ating mga missionaries. And also a field handbook, I think. Lagay ko lang po ito dito. Probably this would be still included sa ating responsibility. Yan lang po mga seed thoughts na isinulat ko. If you find this helpful, you can add to this actually, but this is some of the important areas where we need to draw up the policies. Ganon yun. Yun lang po ang may bigay ko na parang seed thoughts sa ating. So I have put this in the chat and I will also lagay ko ito sa ating GC. Well, thank you very much, ma'am, for that very, wow. Yung talagang nagiging resulta ng very professional writer ng mga guidelines tungkol sa mission church planting. So siguro we need to hear also from some of our veterans missionaries. Makinig tayo siguro kay Doc Fidel. Yeah, thank you, Mr. Chair. Welcome. Salamat din kay Ma'am Zenny doon sa binanggit na policies that we can agree on and then i-establish natin. We can maganda po, ma'am, if you can probably send a copy, to all of us. Ilagay ko po sa GC natin. Yes, thank you, ma'am. Thank you. Maganda po para we can already start discussing. Maganda po yung pagkaka-systematic na mga policies na kailangan natin na bigyan pansin. I just if you look at the chat, meron akong in-upload doon na in our chat dito lang sa mismong Zoom natin yung PGCAG IRR missions board. So just to give you an idea kung ano yung napag-usapan namin sa EP meeting namin when we were talking about implementing rules and regulations. So if you remember doon sa ating triennial, meron tayong several resolutions na in-approve, and each of those resolutions we created mga IRR for each of those resolutions. So one of those is the IRR ng missions board. So if you can download that, then it's also a good resource to give us an idea kung ano yung structure ng ating missions board. And then if you can download, ayan, okay. Yeah, see that? Andiyan kita niyo. Ayun, opo, good po. So if we scroll down, ma'am, pwede doon tayo sa sa Article 4. Ito. Sa powers and functions. Okay. Okay, just to give us an idea na when we were talking about the missions board, ito po yung mga core responsibilities. So I actually placed it also in our group chat in our Zoom. Ito lang just to be aware of our core responsibilities. So I'll just read it sa Article 4 Section 8 yung core responsibilities that we want to fulfill, and we can align the policies dito sa core responsibilities na
nakasulat sa IRR natin. So number one, mobilization and approval. So that includes evaluating and approving missionary candidates. Maganda nga yung nabanggit ni Ma'am Zenny kanina, we might have to discuss what kind of missionary candidates we want to send. And then number two, training and deployment. Ensure adequate training and preparedness of Yeah, yeah. missionaries. We also want to itong financial oversight, Yeah. So nasa atin din yan. It's also under the PGCAG Missions Board, yung oversight ng missions fund, particularly the OMG, na it would be our responsibility to promote this and then to manage the OMG. And then strategic planning, develop or revise mission strategies, both sa home and then sa foreign. So it's a combination. So we will look into the strategies ng home missions and then the strategies naman ng foreign missions. Then of course, supervision and accountability. How will we monitor that as a missions board? And then kasama din sa atin ng yung promotion and advocacy. So we will also have to see what we can do to strengthen missions both home and foreign through yung binanggit ni Ma'am Zen kanina, na we might have to do videos, we might have to do more promotional materials both home and foreign. So yan lang po, Mr. Chair, just to reinforce yung binanggit kanina ni Ma'am Zenny na policies, how it would line up with our core Synchronize naman. responsibilities. Oo. Okay. So thank you very much, Doc Fidel. Siguro ang isa sa mga magandang gawin dito ay compile natin yung lahat ng mga materials tungkol dito pang magagawa tayo ng move to start parang casting ito the whole constituent at makagawa din tayo ng mga steps. Yung iba na. Oh, sige Question ma'am. ko, Pastor. Kay Doc Fidel, ito yung ini-share mo na PGCAG IRR submission. As you have read through, mga responsibilities yun, di ba? So, as of the moment, wala tayong details under each of those, wala. Wala. We don't So, yun have ang trabaho details. natin. Yes. Oh. And it would be reflected sa mga policies po na in-identify nyo kanina. So, Yun na yung nitty-gritty. Sige pa. Pastor Kasi Abby. nga, pinag-uusapan natin yung at least yung mga policies. So, mas maganda sana kung meron tayong copy ng policy na nagawa ng halimbawa World Missions at saka ng Home Missions. Kung meron mga policies available. Nasa ganon, tingnan natin mabuti saan pa natin may ma-design para ma-improve. Nasa ganon, lahat ay magkaroon ng guidelines. Yun lang naman po. Okay. Sam, you have the floor. Okay. Yep. Maganda yung guidelines na binigay po ni binasa ulit ni Doc Fidel galing sa Executive Presbytery. Tapos yung pinakaunang shinare ni Ma'am Zenny about the suggestion po, yung mga definition kung what kind of missionary, yun pong pinakalaman na po noon, pinakalaman na po ng mga binanggit ni Doc Fidel, ang pinaka-detail noon, at pwedeng mas madagdagan pa po ang pinaka-detailed. Kaya po we need to agree together po kung anong hitsura ng church planter natin, anong klaseng mission ang isi-send natin, sino ang susuportahan natin, ano yung exit plan nila, yung mga lahat na nabanggit ni Ma'am Zenny po. Napaka-importante po yun na mabasa natin para madagdagan natin, at yung binanggit ni Pastor Abe na kung meron ng dating nagawa ang home missions na deployment something, yung policies at yung mga napisahan na rin po ng World Missions Department,
pwedeng ano natin yon, ibato lahat yung mga nagawa po, mga initials na mga nagawa, yung suggestion ni Ma'am Zenny, under the guidelines po ng Missions Board, IRR, para po sa sunod nating meeting, ma-define na natin na kung anong mga klaseng ng ating missionary, ano ang etiquette ng missionary, gaano katangkad yung missionary. So yun po yun. Anong support and all that. Kaya maganda po yun. Prepare the documents po na nagawa, hingi kay Doc Fidel yung iba para makita din natin at maibangga natin tong dalawa, Mr. Chair. Thank Yun you. lang po. Maraming salamat, Pastor Sam. Baka gusto pang sino pa yung gustong pwede magsalita o magdagdag? Ako po, Mr. Chair. Sige, ma'am. We have, sabi niyo kanina sa home missions, we have actually the policy sa local, pag-support ng local church planters. Ini-edit ko lang po. So, Thank you, ma'am. I will also share that, Pastor. Thank for- you, thank you. That's Thank good. you, ma'am. Mr. Chair, Sige, Pastor Abby. yung pong yung kasi ako excited ako na maging bahagi nitong Missions Board. Yung isa sa mga problema na hinaharap natin ay yung one missions giving, especially sa area ng pagpapadala. So, kung meron nang nagawa ang PGCAG, ang executive, mas maganda rin siguro masilip natin ito. Yung kung meron na silang nagawa patungkol dito, na sa ganon, kapag tayo ay dumalaw sa isang seksyon, sa isang church, at binanggit natin ang mission, pati ito, matidiscuss na ito. Magiging bahagi sa ating pag-promote. Hindi lang yung pag-raise natin ng awareness tungkol sa kinakailangan natin makapag-raise ng mga 10,000 church planters. Hindi lang yung makapagpadala tayo ng mga missionaries, kundi pati yung support. So sa akin po mahalaga yun na makita natin. Then later on, kasi kasama din sa ating tatrabahuhin yung strategic planning. Strategic planning hindi po makukuha sa ito, Mr. Chair, sa Zoom. Mas maganda ito kapag umupo tayo sa Surigao, malapit sa tabing dagat, para sariwa yung isda na makakain natin. That is a very good idea. Bago yun magawa, kinakailangan lahat yung policy, medyo meron tayong idea. May dala-dala na tayo. Nasa pag-upo natin, isang go na lang. Kasi kasama din yung supervision, accountability, pag-monitor. Dapat yung may mga ideas ang tayo. Nasa pag-upo natin, sama-sama tayo, mas madali na. Either sa Surigao o kaya sa Kalibo, sa Rojas. Wala problema Mr. din Chair. kung halimbawa sa Manila. So, dapat siguro yung ating secretary on table na yan para banggitin na lang natin yan sa susunod. Sige, si Doc Fidel, gusto ko ring i-review, Doc, kasi tungkol doon talaga sa OMG, napaka-importante din yun. Natanggap namin yung mga boxes of books and kasama doon yung mga OMG ID para commitment card yun. Sige, Doc, dagdagan mo, Doc. Importante din yung fundraising natin tungkol sa how to improve OMG giving. Yeah. DS, I'd like to reinforce lang yung mga policies na binanggit ni Ma'am Zenny. If we can get a copy, and then probably, Mr. Chair, you can, I don't know if you agree, but maybe we can assign kung sino pwedeng, unless Ma'am Zenny already has the policies in mind. Wala pa, Ma'am, no? So kung sinong pwedeng, we can probably check it, and then kung sino sa atin na pwedeng mag-develop, and then we can submit it. So we can already establish our policies. That's one idea lang, so we can get the ball rolling. Halimbawa, I'm just thinking, maybe if Ma'am Zenny can
i-post sa group chat, and then kung sino sa atin ang willing mag-develop ng policy na yon, and then we can present it in the next meeting. And then I also suggest then DS, if we, Mr. Chair, if you look at the core responsibilities, there's like mobilization, training, financial oversight, dun yung OMG, strategic planning, supervision, accountability, promotion, advocacy. That's like 6. Maybe if we can also assign people na who's willing to develop these, kasi tulad na nabanggit kanina, as a board, I don't think we don't, this is our first board, so I don't think that we have anything to draw from. So maybe we can develop it as a board. Kasi per department, like nabanggit ni Ma'am Zenny kanina, the home missions, meron na actually sila eh. And then sa amin sa World Missions Department, actually we have policies din na hinan over panahon pa ni Pastor Dave Sobre Peña yun eh. So kami we're also upgrading it. No, we're also upgrading it. But as a board, as a PGCAG Missions Board, ano yung mga specifics na pwede natin gawin? So I think if you're comfortable, Mr. Chair, you can actually recommend kung sino sa amin o kung sino sa atin ang willing na mag-develop ng mga responsibilities na to. And then in our next meeting, we can present it, and then kung ano i-approve natin. So 2 things lang po, yung policy na binanggit ni Ma'am Zenny, the several policies, and then the core responsibilities. We can put concrete so we can start moving. Kasi sa board naman natin, meron if you look at the IRR, nagawa na natin yung yung structure, nakapag-choose na tayo ng mga officials natin. So I think it would be good to focus doon sa core responsibilities, including the policies na nabanggit ni Ma'am Zenny. So yun lang po. Okay, thank you. Thank you, Doc. Siguro yun yung muna ang ating unang decisionan ngayon. Gawa tayo ng decision para ito yung pwede natin mabuo. Mr. Chair. Sige, ma'am. Thank you for that idea pa, Doc Fidel. But firstly, I just want to make to reiterate again why we're doing all of this, lahat ang departments at saka yung commission heads, because sa ating movement ngayon, we are in a parang may direction tayo talaga ngayon, and we have to remember, even as we will be drawing up policies later on, na ang guideline natin yung centrality of the local church. Ibig sabihin, ako pagkatapos po ng of course, hindi nga pala naka-attend ng cabinet meeting ang iba sa inyo, si Pastor Bisca at si ikaw, Pastor, at Pastor tapos lang ulo ko yung pangalan mo, Pastor Matiga. Okay. Kasi po sa aming cabinet meeting po last week, emphasize na our movement is having a directive na ang lahat nating gagawin, kami pong mga department heads at commission heads, ang aming iplano dapat po, ang guideline namin, yung centrality of the local church. So there is a question there in one of the handouts that was given to us na we always have to ask what we are doing is helping the local church. So I think even as we make policies, you should always take into consideration yan po. Kasi we might also end up having policies na contradictory po sa centrality ng local church. So dapat siguro ma-remind tayo. And siguro i-request ko na lang kasi wala pala ikaw, Pastor Matiga, at saka si Pastor Abby, wala sila doon. But we have a set of, we have like an AI app. Doon po na-upload ni Pastor Ray ang lahat pong documents na relevant. In fact, doon po ay pwede kayong pwede tayo kumuha doon ng idea. Tulad po yung tanong sa OMG or tanong sa home missions, ganon. Like you can ask questions like, even itong question natin, what kind of missionaries
should we be setting? So we can type in questions there. Or if you want to know what are the policies of using OMG fund, or how can we get our local churches support the OMG, ganon, we can ask there, at we can already get some of the basic answers actually. Kailangan lang namin kami nag-attend doon ng meeting na i-practice namin na we can access information from that. So siguro, Pastor, it will be also helpful na maka-access din kayo, si Pastor Mantiga, kasi Pastor Abe. Kasi kami pong lahat sa naka-attend ng cabinet meeting ay alam na natin yung doon. So that's one thing. So when we make policies, in fact, to be honest, I've been doing church planting and working with Pastor Ray sa home missions, yung pag-support ng church planters. But after po sa cabinet meeting namin noon last week, I have to think. Kasi ang question ang mga programa nyo ba sa department mo o sa commission mo, yan ba ay central? Do you consider the centrality of the local church? So ako, kahit I have been working on church planting and SOS for 36 years, I have to go through I have to examine SOS program, for example, mobilizing members for church planting. And of course, that would mean that kailangan na involve ang local churches. And I also have to consider, am I not burdening the local churches with this program? So I myself, even though I had been doing something for a long time, I really had to evaluate. And yun ang ngayon po ang ginagawa ko sa aking commission. Anong mga changes or adaptations na gagawin ko sa aking ginagawa ngayon para ma-implement ko talaga ang centrality ng local church. So we thank God for the many years of opportunity that we have served sa ating different areas, si Doc Fidel sa missions, sa foreign missions, sa mga Bible school, ako dito sa church planting. But I think this is a call for us to really see to it na yung ginagawa natin ngayon ay ang bida dito ang local churches. Local church. At hindi natin, ano nga sabi dyan, hindi natin i-burden ang local churches. And so iyan po ang gusto ko lang i-remind natin sa as a reminder sa ating group. Yan po kasi ang direction na binibigay sa atin. So okay din yun po, Pastor Fidel, yung suggestion mo na i-assign ni Pastor Matiga, but ang opinion ko lang ganito, ang bawat isa sa atin dito, like si Pastor Vizca, ikaw, Pastor Matiga, you had been on field man. If I may suggest na if we can finalize, ilagay ko po yung finalize, i-merge ko po yung sa PGCAG, IRR missions, at saka yung aking file, i-merge ko po yung mga areas na kailangan tayo gumawa ng policy. Kung pwede po, Pastor Fidel, instead na isang tao lang ang mag-come up ng ideas under each, if all of us can come up with suggested ideas under each of those core policies, core areas, para kasi bawat isa ito, meron naman siguro tayong mapag-isipan. Ako, halimbawa, exposure ko, local missions lang. Si Pastor Fidel sa foreign. Si Pastor Abi, may experience din siya as a missionary. He might come up also with other ideas na that can contribute sa bawat isang area ng policy, if I may suggest that. So of course, and then we will collate all of that and we can agree para mas marami, yun ang idea ko, that everybody can have a contribution. Yeah, thank you, ma'am. Mr. Chair, meron lang akong response kay Ma'am Zenny. Yes, Doc. Yes, Doc. Ma'am, provided sa Surigao gagawin, ha? May Yung may sinabi ni lobster. May lobster. Provided sa Surigao natin gagawin. Walang problema yan, basta mapagkaisahan. Ako, Maganda masaya yan, si habang Mr. Chairman nandun tayo yan. lahat. Kasi makuhuli ng lobster yan. Grabe. Nag-hunting yan ng lobster eh. Yes. Mabilis makakuha ng lobster yan, ma'am. Sige. Ang ating finance officer hindi nagsasagot. Hindi sumasagot.
Basta ako kung may pera, ang treasurer, kung naman talagang nagbabudget at saka tagalabas ng pera. So okay sa akin yan, walang problema. Right, Ma-approve ako niyan. wala tayong pera. Kung sa atin si Magpa-adapt tayo Pastor sa Egay, magpa-adapt kayo sa WM department. May iniwan ako doon na almost 500,000. Wow. I-absorb natin sila. Sige, Doc, mayroon ka pa bang idadagdag doon sa ano? Sa ano ni Ma'am Nides? maganda po yung naisip ni Ma'am Nights na Ma'am, pwede nyo i-ano yun, ano? Pwede nyo i-merge yun, ano? Opo, gawin ko pa yan. And Sige. then, maganda yun na we can tackle it. That's Yeah. even better if we can come together and then, get the ball rolling. We can tackle a Yep. policy one after the other. Mm. Para if we can do it all together, that would be great. Ideally nga, if we can go to a good place. Pero kung hindi pwede sa Surigao, kung magtitipid, di Zoom na lang ulit. But I do like the idea na i-integrate and then we can tackle it as a group. That would be great. That's even Yes, a yes. good idea. Yes. Yes, maraming salamat, Doc. Pero babalik Pastor, ka merong, Sige, ma'am. Mr. Chair. Ma'am, sige, ma'am. kung isipin ang logistics ang ating problema, no? Mga ilang araw kaya yun? Saan hotel tayo stay? Yes. But just an idea. I'm not forcing kasi marami din kaming schedule. But you know that Yes. we have ano tawag nito? Kahit kami dito, we have accommodation na libre. Yun lang. Wow. Wow. We have, sabi ni Pastor Yun, no? i-repurpose namin yung mga building, ang aming mga rooms dito. So, hindi na kami nagbukas ng birian. So, we have set up all our rooms for accommodation na yung mga dorms namin. Meron ng aircon, ganun, lahat. Kasi nag-housing na kami ng mga So, kung hindi tayo makabutan ng Surigao, for a logistic reason, Yes. I think okay kay Pastor Ray yun kasi nasabi niya yun na i-repurpose namin yung aming mga rooms. So we have rooms here na fully air conditioned na walang bayad at wala lang Wow. lobster, ibang klaseng seafood. Maraming sipos din dyan. Mr. Chair. Mr. Sige. Chair. Sige, sir. Sir Abe. Sinasuggest ko kasi na magkaroon ng meeting. I mean, face-to-face. Mm. Kasi na-involve ako sa APTA nung de-develop namin yung mga documents. Kinakailangan talagang upuan eh. Pero, every time na mag-meeting kami, may dala-dala kaming mga ideas na. Yes, At dapat. doon sa pag-upo, doon Outputs. kami nagdi-discuss. At kuminsan nga, magdabagan. So, that's what I'm seeing here. Kasi dito sa Zoom, well, praise the Lord for this, nung una wala kaming Zoom eh. Pero because of the Zoom, mas mapabilis yung ating trabaho. So lahat ng mga documents na available, kung pwede yang mailagay na sa ating yung sa chat group natin, nasa ganun pwede na nating tingnan, silipin, pag nag-meeting na tayo, sama-sama nating bunuin. Lahat, hindi lang policy, kundi pati yung mga strategic planning na pwede nating gawin as a team. Yun po ang aking kaya adhikain ko, bagaman talagang desire ko nang makapunta sa Surigao, pero happy na ako kapag sa Rojas tayo pumunta. Sige, maraming salamat, Sir Abe. Follow up lang din, yun din talaga yung iniisip ko. Kaya dito, yung mga napresenta nating mga yung mga ideas, yung mga pinagpatuloy natin ng mga guidelines at dinagdag, kung pwede malagay natin doon sa GC para tayong lahat ay magkaroon ng pag-review, pag-uunawa at kaya sabi ni Ma'am Nides, magkaroon din tayo ng sariling comments doon, mga ideas. Kaya siguro buksan natin ito kung sa ating next steps na ito yung gawin natin tapos tayo kung kailan natin gagawin yung physical meeting para doon talaga ipa-finalize natin, gagawa natin ng isang
i-compile natin lahat yung mga idea, ipa-finalize natin para ito na yung final basihan natin sa ating pag-implementar tungkol sa gawain ng mission. Sino pang gusto pwede magdagdag? Pastor Yes. Rajen po. Yes, Pastor Jen. Ako sa dalawang bagay. Number 1 po na tayo kahit saan po, Surigao or Rojas, provided po na maraming seafood. So yun po yung una kong inagrihan. Grabe. Seafood. Kasi nagmi-meet talaga ng face-to-face. Tapos pangalawa po, agree po ako dun sa meron na po tayong mga naisulat na ideas so we can contribute para po makatulong dun sa parang magkakarpintero tayo to build on what needs to be built. So, agree po ako doon na we meet and bring our ideas na para po ano na po natin kung sa Bisaya maplastar natin. Plastar. Maplastar pagayo, ma'am. Oo, sige. Sige, ma'am. Mr. Chair, yung Republic can set 2 deadlines, yung deadline ng paggawa ng kanilang idea ay ready na nila, and then ang ating date ng deadline ng paggawa ng mga thoughts nila isulat, and then ang date ng ating pag face-to-face meeting. Pero kailangan natin, ma'am, yung mga katulad ng sinabi mo, yung mga linagay mo doon, nasa GC na natin para ma-review natin yan. Tsaka yung kay Doc Fidel, yung mga core Tsaka yung sa kay Pastor Ray na ipalagay ko siguro doon ng link uli. Mayroon ding na-send si Pastor Ray dito, yung binanggit mo rin yung iba. So pwede din yun, kasama yan. Pastor Sam, marami pa rin kayong madadagdag dito. Kasi both kayo local at saka international. Yes, Mr. Chair. I-finalize na talaga natin ngayon yung deadlines po. Deadlines ng ating mga kanya-kanyang inputs. At saka yung final dates po ng ating sunod na plano. So siguro kahit a week earlier, yung draft, yung tentative na naisip nating kahit mga bullet points lang na naisip natin sa bawat initiative na in-expect sa ating committee or sa missions board natin, dagdag doon. Tapos para mailagay na doon, and we can study everything, all angles. Tapos pagdating natin sa face-to-face, mas mabilis po. Okay. So dates na lang po, dates. Ako. So can anyone suggest the dates of our contribution, and then para suggest na rin natin kung kailan ba talagang face-to-face. Yung gathering lang muna siguro thoughts based on our policies, on mga ganun na mga na-suggest dito. Hanggang kailan yan? Suggestion ko, okay ba? Matagal na ba masyado ang end of this month? Ibato na natin doon yung mga tentative draft ng natin, mga inputs sa bawat initiatives natin or points doon na nabanggit doon sa missions board guidelines. And then first week ulit ng August, itingnan natin kung meron tayong time pa to do the face-to-face. So within suggestion mo, Pastor Sam, within this month, July, kakaroon na tayo ng parang mga comments at saka yung mga na-evaluate natin tungkol doon sa mga nabanggit dito na mga policies, yung mga guidelines. Opo, 6 core responsibilities. Itong sa Article 4 na powers and function. Kasi ito yung core responsibilities natin sa 6 core responsibilities na tinype ni Doc Fidel na nasa IRR, ang tawag nitong IRR, implementing rules and regulations. Yeah. Opo. So sa 6 na yon may mga inputs tayo dyan. Tapos by the end of this, kasi first week pa naman po tayo ng July, by the end of July, may inputs tayo sa bawat core responsibility na yan. Tapos by August, next month, yung ating pag-convene ulit
sa meeting. Yun ang suggestion ko. Opo. So narinig naman siguro sa lahat yung suggestion ni Pastor Sam. No? So mayroon pa bang pwede mag-comments doon o dagdag doon? Zede, Doc Fidel, Sir Abby. Mr. Chair, okay po ako. Okay So, po ako sa end of July ang Mm. paggawa natin ng mm, put into writing our ideas. And then that Opo. means August, the earlier time that we can meet Mag-convene na tayo, ma'am. face-to-face. Opo. Kailangan ko So, lang po, mag-decide kayo kung dito kayo kasi para i-book ko po yun yung week, ang araw na yun na wala na dito tayo. If you choose to be here, para ma-book ko po dito sa church ang mga dates na yan. sige, may suggestion si Pastor Sam na August daw yung next convene natin. So tingnan siguro natin yung mga schedule din. Yeah, you have to check our schedules. So, Doc, mayroon pa kayong another masasabi dito sa suggestion? Mr. Chair, wala na. I'm okay. Okay na po. So- Maganda po na nabanggit na I'm okay din po with July, end of July, we can give our ideas. So looking forward na lang po doon sa i-upload ni Ma'am Zen na policy and integrate doon so we can already Okay. start Sige. providing ideas. Okay na po ako doon sa by the end of July. Opo. Yung ano lang po, Mr. Chair, I just have to check the schedules. Oo Yun nga eh. nga. Oo, kasi Kaya nga pag talaga to, mas maganda siguro gumawa na tayo ng parang tentative. Tingnan natin yung may schedule natin by August para maikalenda na din natin yung ano natin. Sige, sino magsasuggest ano bang pizza ng August? Dapat yung ano, baka pwede magbigay tayo ng suggested date para malaan na natin yun at saka makapag So, ano ba? Na Rojas na ba talaga tayo? Mag-agree ba tayo sa Rojas? Kailangan natin ng confirmation dito. Ano na lang siguro, mag-raise ng kamay yung gusto ng Rojas. Wala, ano na, confirm na lang siguro. Yes, yes. I just checked my schedule. Mukhang mahirap ang August. August loaded ang mga executive dahil sa mga regional visitations. Kami Yes. dito, Visayas 11 to 15. 11 to Oo 15. nga eh. Oo, 11 to 15. Then I guess ang mga si Doc Fidel ang medyo maipit dahil iikot sila eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Yeah. Loaded si Doc. I can participate siguro via Zoom or by video chat na lang siguro habang If that's the case, sa Rojas tayo kasi may technology si Ma'am Zenny. Tapos may mga tech who could facilitate sa Zoom. Tapos yung mga Hybrid. schedules puno eh. yeah, Hybrid. Sa August. hybrid. Sige. Pero kailangan talaga namin, Doc, yung physical, hindi yung spiritual. Kasi physical to eh. So hanggang kailan merong trabaho ang mga executives? I mean dito sa yung pag-ikot-ikot, hanggang kailan ba 'yan? Kasi Doc pwede- Fidel, I guess First week yung August 1. Ang Mindanao first week 4 to 8 yata ang Mindanao. Oh, to 8. Kami sa Visayas 11 to 15. 18 to 22 parang nasa Luzon, Luzon. Quad District. Quad District Quad sa District. sa Ilocos. June. Ay yung sa Southern Siguro Yung Bicol. mga last week kayo Pastor Abe sa 25 to 29 siguro. First week of September ang Southern Luzon. Okay. So itong 25 to 29 medyo vacant. Oo. sa August. So, August 25 yung August to 29. 25 to 29 medyo vacant kayo.
August 25 to 29, that would be Visayas Cluster 2, NODC, WVDC, and WVDC. Sa Visayas pala sila. 25 to 30. Wala talaga, fully book yung August sa mga generals natin. And then, Oh, the kasi first week of September, Second hindi week. pwede. Kasi Southern Tagalog. Sa first South week of Luzon. September, Southern Luzon, Second week. Tapos ang meetings kasi namin Monday arrival, Saturday departure. So puno talaga the entire week. Second week of September, APTA. APTA nga. Pwede. Oo, APTA Okay. conference sa Indonesia. hindi Up pwede. tayo na siya second Pacific. week. Second week, 8 arrival, 11 departure. 8 to 11 September. Okay, apta po 'yun, Pastor. Opo, nasa kalendar ko. Okay. Nasa GMC ka, Dok. Nasa GMC ka. Oo. GMC Japan ka, naman yun. September 3rd and 4th. Anong tinitingnan natin na na Hindi ilang pa- araw yung face-to-face na meeting? 2 days siguro. 2 days, Hindi sa akin 2 days, reasonable na yung 2 days. 1 full day at saka half day, may output na siguro tayo niyan. Kasi tinatrabaho na natin ngayon eh. Iti, gawin na lang nating July 31 to August 1. Siguro free pa si Doc Fidel niyan. July. July 31 to August 1. July 31 nasa ano kami? Wala. Sa Mindanao Bando yan, Cluster 1, PS. Opo. SWMDC, NWM, NCM. Okay. Wala So, talaga. Wala sa So, August, totally August, wala. Wala. I mean, pwede siguro kayo DS, ang ano lang, if ever I can join via ano na lang siguro, one of you would just do a messenger video. Or I don't have to join. Mr. Chair. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is Doc Fidel. This is I'm trying. Kasi kaya now I'm beginning to see the reason. If I remember right po, nung last natin na nag-meeting tayo, yung una nating missions board, na Last Monday. kaya hindi kasama kayong mga executive dahil nga napaka-busy ninyo. And alam mo yun, sinabi niya ni Pastor Ray. Yes. Parang gano'n. So now I'm beginning to see it. So talagang Yes. ano tawag dito, parang mahinder, ma-delay tayo, no? So, Yeah. I don't know. So what Yeah, I is the think body? Ang you can pressure. go ahead. You can kasi executive si Pastor Fidel Dr. executive eh. And I Yes. think the missions Ano lang ang board is more lang. of a body kasi under naman tayo sa executive, whatever na i-ano natin, ano tawag nito, naman siya, body. come up with, isubmit naman natin sa executive. Doon naman sa kanila pupunta yun. Oo, sa kanila din pupunta yun. Parang ganon. Alright. But Pastor Fidel, as you said, probably if hindi talaga, hindi tayo makadecide ng immediate na meeting, pwede siya ayun nga, sabi niya, mag-join siya sa Zoom, parang ganon. Yeah. Oo. Gano'n na lang Yeah. muna po. Opo. Para hindi tayo, yung naghihirap na Yes. tayo. Oo. At Yes. siya nga pala, gusto ko lang talaga i-remind tayo na may mga documents, kasi nakita ko na yun eh, na-upload na ni Pastor Ray lahat ng mga relevant na documents. At hindi na talaga tayo mahirapan kasi marami doon na we can get ideas there na talagang aligned po sa centrality ng local church. And of course, together with the ideas parang na-existing na mga alam natin sa foreign missions, so we can put that together and fine-tune, parang ganun. I'm just thinking about that. Para matapos po. ating trabaho. Sige po. So ano yung pleasure ng pagkalahatan na magko-convene lang tayo kahit wala si Doc Fidel. Kung magkataon na wala siya sa Oo. date, Yeah. no? Kasi hanggang August, September wala talaga. So pwede sa sinabi mo ma'am, ma-delayed kung
Ah, Yes. habulin natin talaga si Doc Fidel ng schedule niya. At kailangan naman talaga si Doc Fidel. Pero kung yung sinabi mo, Doc, pwede na lang siguro, tatawagan ka na lang kung may mga ano rin. Yup. Sige, Okay lang sige. po. And Mr. Para Chair, makamove. and I think Sige also, po, ma'am. anyway, Doc Fidel, we will not miss his ideas kasi isa-submit. Oh, Pwede mo na rin ipasa. In case he will not be available, Pastor Fidel, di ba bawat isa sa atin ay mag-come up with our thoughts aligned sa centrality ng church. We can already access your material, whatever you have prepared. At maisama na yan sa pag-consider natin ng anong gagawin natin na final. sige, thank you, Yes. ma'am. Sige. Sorry, I'm just thinking as a woman. I see the whole picture. Okay lang, ma'am, kasi ang lawak talaga ng pananaw mo dun. So mag-agree na lang siguro tayo kung ano yung mga pag-usapan nating petsa sa August. Yung availability time natin sa August para hindi na matagalan pa. Yung ating propose sa convey physical meeting sa Rojas. Nag-agree naman tayo sa Rojas. Yung first week na lang siguro, mga August 5 and 6. Ano I'm namin okay. yan eh. Leadership namin yan eh sa August. Sa inyo pala to. Second week. Second week. 12-13. 19, August 20. 19 and 20. I'm okay. Hmm. Okay ko sa 19 and 20. 19-20, okay din. Ma'am Nights. 19, 20. 20. Para ma-block ko po ito. August 19 to 20. Apa. So, arrival natin 18, departure natin 21. Parang ganun. Pwede. Para solid yung 19 at 20. 18. And then 21. 21 yung 21 ang madaling araw. departure. 18. Parang ganun. Para or pwede 20. 20 ng gabi. Ang uwi. 20. Opo, one and a half day. One and one half day. So, pwede na sa 20 sa gabi, makauwi na. Opo, pwede sa gabi. Pwede nang umuwi sa gabi. Yep. Pero yung 19 talagang solid yan. Solid buong araw talaga yun. Opo. Tapos may morning to Okay. lunch tayo. And then lunch. Pwede na tayong umuwi. So, okay. Agree ba ang lahat dito sa nasuggest na pizza? 19-20. Okay. I'm okay. August 19, 20. That's Tuesday and Wednesday. And Wednesday. So, baka may dumating na ng 18. Ako siguro 18 na kailangan nandun na siguro. Yeah, arrival is 18. Arrival is 18. So, yung iba, Ma'am Genevieve, anong sasabi mo dito? Yung ating secretary. Nawala. Genevieve. Yes po. So, okay kayo sa 19-20? Opo. Rojas, sige, okay. So, uulitin natin yung napag-agreehan natin that by this month, July, gagawa na tayo ng para mga based doon sa ibibigay sa link natin ng mga policies at saka yung mga kakaroon tayo para pagdating natin doon sa Rojas by August 20, 19-20, i-compile na lang yun at i-discuss siguro ng dagdag kung kailangan pa. So, mayroon pa bang ibang gusto magsalita para tapusin na natin to kung wala na?
Okay na ako, Mr. Chair. Okay na? I'm good. Sige. Okay na, Pastor. Sige. So, okay na ang lahat siguro. So, tapusin na natin to. Let us in this meeting, kung wala na talaga akong sasabi, at maraming salamat mga ma'am, sir, sa sa oras. At again, salamat talaga sa mga tulong ninyo. Gagawin natin ito lahat. Lahat tayo gagawa nito. Sige, let us end this meeting. Doc Fidel, will you please pray for the closing? Po, let's Thank you, pray. Lord, we praise you. We thank you for your goodness, for your love, and your faithfulness in our lives. And how Amen, you have amen. called us, O God, to serve you and to spread, O God, the gospel, to make disciples both in the Philippines and outside the Philippines, to Hallelujah. plant Hallelujah. churches, O God, to send missionaries. Lord, maraming salamat sa ginagawa mo sa PGCAG. Amen, amen. How you are using our movement, oh God, to impact this nation and even other nations, and how you are using our movement as an example to other general councils as well. Lord, I pray, Yes. continue to guide us. Lord, this is a huge responsibility, and God, we thank you dahil nagkaroon na ng ganitong initiative. So Lord, lead us by your Spirit. Lord, we pray na anuman ang mga discussions namin, whatever we talk about, Hallelujah. whatever Thank we you, Jesus. discuss, Amen, let it bring amen. glory and honor to your name, Lord Jesus. Let it be in accordance to your purpose and plan. Let it be fruitful, O God. Let it be productive, O God. We pray Yes, that yes, you will give each one of yes. us wisdom. Yes. Lord, as you upload ito mga documents, give us wisdom, Lord, to contribute. Yes, Give us Lord. Yes, insight, Lord. Lord, na we can Hallelujah. share Praise the para Lord. sa lalong magiging effective and magiging maganda ang turnout ng policies and guidelines, oh God, even the plans that we will make. So Lord, bless each one of us, bless our families, Lord, bless the ministries you have entrusted to us. Thank you for our chairman, oh God, Diaz Matiga. Salamat Yes, sa kanyang Lord. leadership, Lord. Lord, we give you all the glory and the praise. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen, Amen. 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 Maraming salamat mga kapatid, mga Ma'am Knights, maraming salamat. No?